Hello po sa ating lahat. Muli nandito tayo para magbigay ng komento sa mga trending issues sa kasalukuyan. Kahapon, naintriga ako dito sa sinabi ni Attorney Panilo kay former Vice President Noli Di Castro na sa ngayon ay isang broadcaster. Okay? Sabi niya, itong si former Vice President Noli Di Castro, ang pinaka-inutil na naging Vice President ng Pilipinas. Okay? Medyo grabe grabe yata ang statement na yan, ano? Siguro kino-compare niya yung ano, kino-compare niya yung former Vice President dito sa present Vice President na si Inday Sara. Okay. So, as if pag wala ka palang confidential funds, wala kang mga anomaly, wala kang notice of disallowances from kuwa, wala kang ginawang fake receipt, wala kang ibinigay na sobre, so ikaw ay ineffective Vice President. Siguro yun ang kanyang criteria. Kaya para ikaw ay maging effective at na Vice President yon gawin mo yung mga bagay na yon, ano? Okay. Yan ang panalangin natin. Ngayon, ang isa pang sinabi niya ay walang karapatan itong former Vice President na magkomento tungkol doon sa waiver dahil hindi naman siya abogado. I beg to disagree with that, ano? Okay, kasi hindi lang ang mga abogado ang may alam sa batas. Hindi nila monopolya yung kaalaman sa legal matters. Ako ay naniniwala na kahit na yung mga ordinaryong tao, pag halimbawa ikaw ay nagbabasa ng mga aklat tungkol sa batas, etc. etc. So at least magkaroon ka ng knowledge. Okay? So yung mga legal books naman, halimbawa I remember yung Civil Code of the Philippines. Okay? So kwan naman yan, ano? Kahit hindi ka estudyante ng law, pwede ka namang bibili pagkatapos basahin mo. So, magkaroon ka ng knowledge about batas, ano? Okay. So, medyo sa nakikita ko, medyo may kayabangan nga itong si Panilo, Attorney Panilo. Ako ay naniniwala doon sa idea ni former Vice President na halimbawa, walang itinatago itong mga Duterte. So, simple lang. Pipirma sila doon sa mga whatever waiver na yan. Para ma-prove na mali yung accusation ni former Senator Trillanes. At in that case, malilinis din yung pangalan ng mga Duterte. But sa mga nangyayari, talagang it is as if may itinatago nga itong mga Duterte. Okay? Pagkatapos, beside that, kinakantyawan pa itong si Vice President dahil sa kanyang suot. Para sa akin na pag ikaw ay nasa public service, ang mahalaga lang yung isinusuot mo
appropriate, yung tama lang ano. Okay. Hindi porque ano, passionista and so on. Hindi ako naniniwala diyan. In fact, pag very much concerned sa ayos, baka hindi na masyadong nagtatrabaho yan dahil siyempre ang iniisip niya yung damit niya, yung looks niya, at saka iba pang mga concerns ano na hindi naman importante. I remember noon si Oscar Orbos, ano, Representative Oscar Orbos na naging no, executive secretary ni Juan noon, President Corazon Aquino, na may nagsasabi na halos dahil nga dedicated siya sa trabaho, halos hindi na siya makasuklay, hindi na siya makapagkuha ng maayos. But then, yun, he was very much appreciated ng tao. Sabi nila, yan ang nagsisilbi sa gobyerno. Hindi na masyadong particular about looks sa kwan ano. At saka compared naman sa kwan kay Noli Di Castro versus sa Attorney Panilo. Kung tignan mo yung itsura naman ng dalawa, so sa nakikita ko, wala namang kwan ano, itong si Noli Di Castro, kahit na matanda na, parang charming pa rin, ano. Okay, itong si kwan naman, pareho naman silang matanda, pero nandun pa rin yung kayabangan, ano. Okay, magpassionista. Wala nang panyan, wala nang relation sa trabaho. Pagkatapos ano yung sinasabi ng mga tao dyan, mayroon daw dyan na abogado na parang butike. So, hindi akong kanyan may nagsasabi na parang butike. Hindi ko sinasabi na yan ay si Attorney Panilo, baka i-demanda tayo. Hindi yan, basta ang narinig ko lang, mayroon daw isang abogado dyan na parang butike. Okay? So, ganyan. Muli, salamat. Sana i-like at saka subscribe sa ating YouTube channel. Mabuhay tayong mga Pilipino.